Ang kwentong matutunghayan nyo sa araw na ito ay tungkol sa lalaking hardinero na pinandirian ng babaeng amo at ipinakulong. Ngunit ang lalaking ito pala ay anak ng bilyonaryo. Ang nakakagulat pa ay kilala niya ang ama ng lalaking ito. Simulan na natin ang kanilang kwento. "Huwag po kayo mag-alala, mama. Nakakuha naman po ako ng trabaho sa mansyon," sabi ng 17 taong gulang na si Anthony sa kanyang inang nakahiga sa kama. May sakit kasi ang kanyang inang si Fiona kaya maghapon itong nakaratay doon. Napaupo naman mula sa pagkakahiga sa kama ang ina at sumandal ito sa headboard ng kama. "Teka anak, anong ibig mong sabihin at na nakakuha ka na ng trabaho sa mansyon?" Nag-apply po ko sa kuroon bilang hardinero," paliwanag ni Anthony. Paano ang pag-aaral mo?" pag-usisa ni Fiona. Pilit namang umiti si Anthony. Pasensya na po mama, pero ang totoo po niyan ay tumigil na po muna ako sa pag-aaral. May next year pa naman po sabi niya. "Diyos ko naman anak, bakit ka naman tumigil?" Kasi po mama, may sakit po kayo at natigil sa pagtatrabaho. Marami po tayong bayarin sa bahay. Saan naman po tayo kukuha ng pambayad doon?" "Pero anak, alam mo naman pangarap mo talaga makapagtapos ng pag-aaral, di ba? Ayoko namang ako na maging rason para tumigil ka sa pag-aaral." "Pero mama, 2 linggo na itong sakit nyo. Pakiramdam ko nga po ilalala pa ito Yung pag-aaral po, pwede naman po mabalikan yun Pero yung kalusugan nyo po, kapag lumala, mahirap nang gamutin. Kaya kailangan ko po ng trabaho para may maipambili po ako ng gamot." Naging emosyonal na lamang si Fiona dahil sa pag-aalalang binigay ng kanyang anak sa kanya. "Maraming salamat anak ha. Kahit hindi mo na ako totoong ina kung ituring mo ako para ba ako yung nagsilang sa'yo?" Maluhaluhang sabi ni Fiona. "Ano ba naman kayo ma? Kayo nga po ang pangalawa kong ina. Inalagaan niyo po ako magmula nang mamatay si mama. Kaya natural lang po na kayo po maging bago kong nanay ngayon." "Siguradong proud na proud ang mama mo ngayon sa langit." Bumiti na lamang si Anthony. "Sige po ma, babalik na po ako sa kwarto ko at matutulog na po ako. Maaga pa po kasi ako bukas sa pasok ko bukas. 7:00 po ng umaga." "Okay sige anak." At bumalik na nga sa sariling kwarto si Anthony na nasa kabilang kwarto lamang. Si Anthony ay naulila sa edad na 10. Yumao ang kanyang totoong ina dahil sa sakit na tuberculosis. Hindi na silayan ni Anthony ang kanyang totoong ama dahil magmula na magkaroon siya ng kamalayan sa mundong ito ay wala na ito sa tabi niya. Ang kwento ng kanyang ina ay wala raw kwentang lalaki ang kanyang ama. Dahil nang malaman itong buntis ang kanyang ina ay binigyan lamang siya nito ng 200,000 piso. Tinanggap na lamang ito ng kanyang totoong ina dahil sa huli ay malaking pera na rin ito upang makapagsimula ito ng panibago. Bagamat ang kanyang ina lamang ang nagpalaki sa kanya ay hindi naman ito nagkulang sa pagpapalaki sa kanya. Ibinuhos nito sa kanya ang lahat ng pagmamahal na kayang ibigay nito sa kanya. Kaya naman kahit ganito ang naging buhay ni Anthony ay naging masaya pa rin siya dahil sa mga tao sa paligid niya na nagmamahal sa kanya. Samantala, si Fiona naman ay matalik na kaibigan ng kanyang ina. Hindi na ito nag-asawa pa dahil na-trauma ito sa mga naging karelasyon nito ng nakaraan. Takot na siyang magmahal kaya pinili na lamang nitong maging single habang buhay. Hindi naman malungkot si Fiona sa buhay niya ngayon dahil nga may inampun siyang anak na nagbigay sa kanya ng contentment at kasiyahan. Kinabukasan, nagising si Anthony. Bumaba siya mula sa kanyang kwarto upang maligo sa banyo na nasa first floor ng bahay. Nasa hagdan pa lamang siya ay narinig na niya na may nagluluto sa loob ng kusina. Nang pumasok sa kusina ay nakita niya ang ina na pinipilit na magluto. "Oh, mama, bakit naman po kayo nagluluto? Ayos na po ba ang pakiramdam niyo?" Medyo okay na ako anak," sagot ni Fiona at sinundan ng 3 malulutong na pag-ubo.
tinakpan pa nito ang bibig gamit ang panyo upang hindi kumalat sa buong kusina ang bakterya. Hindi po kayo okay, Mama. Magpahinga na po muna kayo. Ako na lang po magpapatuloy sa pagluluto. At tinawakan ni Anthony ang balikat ng ina upang alalayan nitong maupo sa upuan. Ngunit nagmatigas naman si Fiona. Wag na. Ako na. Alas 6 na. Ang sabi mo may pasok ka pa ng alas 7, hindi ba? Kapag nagluto ka pa rito ay malilate ka pa. Sige na, maligo ka na. At ipinagpatuloy nga ni Fiona ang kanyang pagluluto. Napangiti naman si Anthony. Sige ma, medyo matigas din talaga ang ulo nyo eh. Pero maraming salamat po sa lahat ng sakripisyo nyo po para sa akin. Kahit na hindi nyo po ako kaano-ano. Promise po, sa tulong ng Panginoon ay makakatakas din tayo mula sa kahirapan. Ipinapangako ko po yan. Kumiti naman si Fiona. Oo na anak, sige na, maligo ka na roon at baka malate ka pa. Baka mamaya hindi ka na nila pabalikin sa pagtatrabaho kapag na-late ka. At sinabayan ng pagubo. Sige po ma, liligo muna po ako. At naligo na nga si Anthony. Matapos ang 10 minutong pagligo ay natapos na siya. Tapos na ring lutuin ni Fiona ang kanilang agahan at doon niya ay pinagsoluhan nila ang kanilang pagkain. Bandang 7:30 ay umalis na rin si Anthony patungo sa trabaho. Nalate siya ng ilang minuto pero hindi naman ito ginawang big deal ng hardinero na mag-assist sa kanya. Ang pangalan nito ay Mang Tomas. Ngunit bili ni Mang Tomas, sa susunod daw ay sisiguraduhin niyang huwag na malilate dahil hindi ito gusto ng kanilang amo. Samantala, itinuro sa kanya ni Mang Tomas ang lahat ng mga dapat niyang gawin bilang hardinero ng mansyon. Ipinakilala rin siya nito sa lahat ng tao sa buong mansyon. Mababait naman ang lahat sa kanya. Bandang alas 12 ng tanghali, dumating ang amo nilang mag-asawa. Ito ay sina Camille at Jerome. Pareho silang 30 anyos. Madam, siya nga po pala yung bago nating hardinero. Pakilala ni Mang Tomas. Kumusta po sir, madam? Ako nga po pala si Anthony, ang bago po niyong hardinero. Oo na sige, busy kami. Ikaw na ang bahala dyan, Mang Tomas. Yung mga hindi niya dapat gawin, huwag mong kalimutang itagubilin. Sabi ni Camille at nagtuloy-tuloy na ang mga ito papasok sa loob ng mansyon. Pagpasensya mo na Anthony ha, masungit talaga ang mag-asawang yan. Kaya nga hanggat maaari ay dapat huwag kang gumawa ng mga kamalian dito sa mansyon. Naintindihan mo ba yon? Okay po Mang Tomas. Sabi naman ni Anthony. Nasabi ko naman sa iyo diba na ang dapat na hindi mo gawin dito sa mansyon? Opo, tanda ko naman po yun. Nga pala, tara, kain na tayo. Nagdala ka ba ng baon mo dyan? Sabi ni Mang Tomas. Hindi po eh. Hindi pa ba libre ang pagkain dito? Nako, hindi libre ang pagkain dito. Walang libre sa mansyon na ito. Kahit mayayaman ang mga yan, grabe naman sa pagkakuripot. Kahit nga yung mga kasambahay nila, hindi libre ang pagkain. Dumadayo pa sila sa karinderya sa malayo para makakain. Ganun po pala. Sana nagbaon po pala ako. Oo, next time. Sa ngayon ay sumama ka na lang muna kina Maria patungo sa karinderya. Medyo mahal nga lang ang mga paninda nila roon pero pagtiyagaon mo na yun. Bukas naman magbabaon ka na. Sige po Mang Tomas, salamat po. At sumama nga si Anthony sa mga kasambahay ng mag-alauna ng hapon. Naglakad sila ng halos 10 minuto sa katirika ng araw. May karinderya nga roon at doon sila kumain. Gumasto si Anthony ng 100 sa kanyang pagkain. Mabuti na lamang at may dala siyang pera ngayon. Dahil kung hindi ay manginginig ang mga tuhod niya sa gutom. Bandang alas 2 ng tanghali ay bumalik din sila sa mansyon. Nilapitan ni Anthony si Mang Tomas na nagpapahinga sa duyan sa hardin. Mang Tomas, parang nagawa na naman po natin ang mga trabaho natin. Ano na pong gagawin natin ngayon? Alas 3 ng hapon ay pupunta ka sa bahay ng kapatid ni Madam. May mga hardin sila roon. Nagulat naman si Anthony. Ha? Pati po ang hardin ng mga kapatid ni Madam? Trabaho rin po natin? Oo, ganun talaga. 3 hardin ang aalagaan mo. Ang hardin sa mansyon, hardin ng kapatid niya, at hardin ng mga magulang niya. May isa pa?
Oo, Anthony. Alam kong lugi tayo rito. Ikaw ang bahala kung gusto mong ipagpatuloy. Ako kasi, kailangan na kailangan ko ng trabaho. Buti sana kung may alam akong ibang mapagkakakitaan. Kailangan ko rin po ng pera. Kaya tatanggapin ko na lang po kasi mahirap pong makahanap ng trabaho sa panahon ngayon. Saan po bang bahay ng kapatid ni Madam? Sa Pasay pa. Ihahatid ka naman ng van ni Madam doon. Sige po, magpapahinga na lang po muna ako. Para alas 3 ay aalis na ako. Nang mag-alas 3 nga ay inihatid na siya ng van patungo sa mansyon ng kapatid ng kanyang among babae. Doon niya ay may isang matanda na tinuruan siya sa lahat ng mga kailangan niyang gawin. Ginupitan niya ang mga sobrang damo sa hardin dahil iyon ang kailangan niyang gawin ng araw na iyon. 3 oras siyang naggupit doon at nang matapos ay saka siya pinauwi. Alas 7 na ito ng gabi. Ang sahod niya sa pagtatrabaho ay 550 lamang kada araw. Napakaliit. Gayunpaman ay pinagtsatsagaan na lamang niya ito sapagkat wala na siyang ibang mapagpipilian. Sinubukan na kasi niya maghanap ng ibang trabaho pero dahil nga hindi pa siya umabot sa 18 ay hindi siya makapag-apply sa mga supermarket o restaurant. Pag uwi niya sa bahay ay kinamusta siya ng kanyang ina at sinabi naman niyang naging maayos naman ang unang araw niya sa trabaho. Kinabukasan ay nakatanggap ng text message si Anthony at sinabi nga roon na ngayong araw ay magtatrabaho siya sa mansyon ng mga magulang ng kanyang among babaeng si Camille. Itinext naman ni Mang Tomas sa kanya ang address ng mga magulang ni Camille at pinuntahan naman niya ito. Sa Cainta, Rizal ang mansyon ng mga magulang ni Camille. Nagtungo siya roon at doon ay sinalubong siya ni Mang Jerry na siyang nagturo sa kanya ng lahat ng mga bagay na dapat niyang malaman doon. Samantala, na magtanghali na ay kumain na sila ni Mang Jerry sa ilalim ng isang malaking puno sa hardin. Sa kabutihang palad ay libre ang pagkain sa mansyon ng mga magulang ni Camille. Mababait kasi ang mga ito at hindi katulad ng anak. Nangihinayang pa si Anthony sa libreng pagkain pero pinili niyang kainin na lamang ang dala niyang baon na pinaghirapang lutuin ng kanyang ina. Samantala, maya-maya ay nilapitan sila ng isang lalaking nasa edad 58 na. Ito ay ang ama ni Camille. Oh, kamusta kayo rito? Pakangamusta nito ng nakangiti, napakaamo na mukha nito. Ayos lang po sir, sabi ni Mang Jerry. Ikaw ba yung bagong hardinero ng anak kong si Camille? Tanong ng Ginoo kay Anthony. Tumayo naman si Anthony upang magbigay galang sa matanda. Yes po, ako nga po. Ako po si Anthony. May bagay na pumasok sa isipan ng matanda. Naalala niya ang isang bagay. At iyon ang pangalan na ibinigay ng kanyang dating nobya sa kanilang anak noon. Ngumiti ang matandang si Gian. Ako si Gian. Ikinagagalak kitang makilala, iho. Nabot ni Gian ang kamay kay Anthony upang makipagkamayan. Tinanggap naman ito ni Gian at doon niya ay nagkamayan sila. Maraming salamat po sir. Ikinakagalak ko rin pong makilala po kayo. Napakabait niyo po pala. Tumigil na sila sa pagkakamayan. Ano ka ba? Hindi naman. Ilang taong ka na nga pala? 17 years old na po ako. Pwede ko bang malaman ang araw ng kapanganakan mo? September 5 po, 2006 po. Kinabahan at nagulat si Gian dahil kapareho ito ng araw ng kapanganakan ng kanyang anak sa dating nobya. Hindi pa siya kumbinsido kaya naman umusisa pa siya. Anong pangalan ng mga magulang mo kung pwede ko sanang malaman? Ayos lang po, Cecilia po. Yun po ang pangalan ng aking ina. Yumao na po siya. Nasa pangangalaga na po ako ngayon ng kaibigan ng aking yumaong ina at siya na po ang tumatayong nanay ko ngayon. Ang papa ko naman po ay iniwan po kami ni mama magmula ng maliit pa lamang po ako. Hindi ko na po siya nakilala. Halos mawindang si Gian sa kanyang natuklasan na ito. Ang lahat ng mga bagay na isinagot ni Anthony sa kanya ay sumakto sa mga impormasyon ng kanyang anak sa labas. Bakit po sir? Pagtataka ni Anthony dahil biglang natulala ang amo. Wala. Maiwan ko na muna kayo rito ha. Babalik lang ako sa loob.
Bumalik nga si Gian sa kanyang kwarto sa loob ng mansyon habang binabagabag ng kanyang natuklasan. Nakaupo lamang siya sa kama habang tulala. Napansin siya ng kanyang asawa. Oh, ano yun mahal? Bakit parang ang lalim yata ng iniisip mo? Wala to mahal, sabi niya. Natatakot si Gian na malaman ng lahat na nagkaroon siya ng anak sa labas. Ang ibig sabihin kasi nito ay malalaman ng mga ito na nagtaksil siya sa asawa noon. Ito ay dahil naging kalaguyo ni Gian si Cecilia at walang kamalay-malay noon si Cecilia. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi siya tumayong ama para kay Anthony. Hindi pa siya kumbinsido na anak nga niya si Anthony. Kahit na pagduktong-duktong niya ang mga impormasyon ay gusto pa rin niyang makasiguro. Kaya naman bandang 3:00 ng hapon ay binalikan niya si Anthony sa hardin. Natutulog si Anthony na mag-isa sa isang mahabang upuan doon. Habang natutulog ito ay napansin niya ang isang hibla ng buhok sa damit ni Anthony. Marahan niya itong kinuha at itinago upang ipa-paternity test. Ito lang kasi ang makakakumpirma kung anak nga ba talaga niya ito o hindi. Matapos itong makuha ay umalis na siya at nagtungo sa kaibigang doktor. Doon niya ay pinaliwanag niya ang intensyon niya na ipapaternity test ang hawak niyang buhok. Samantala, nagtuloy-tuloy naman ang pagtatrabaho ni Anthony sa pamilya ni Camille. Bagamat mahirap sa kanya noong una ang magpalipat-lipat ng bahay na pinagtatrabahuhan ay kalaunan ay nasanay na rin naman siya. Nang unang beses na sumahod siya ay walang kalagyan ng tuwa sa kanyang puso. Ibinigay niya ang kalahati noon sa kanyang ina. Ang iba naman ay ibinayad niya sa bills sa kuryente at tubig. Halos 2,000 na lang ang natira sa pera niya pero hindi naman sumama ang loob niya. Isang araw, habang tirik na tirik ang araw ay pumasok si Anthony sa loob ng mansyon ni Camille. Kailanman ay hindi pa siya nakapasok dito dahil nga pinagbawalan siya. Wala naman talaga sana siyang balak na pumasok kung hindi lang nakalimutan niyang dalhin ang bottled water niya. Kaya ngayon ay sobrang nauuhaw na siya. Hihingi lang sana siya ng tubig sa mga kasambahay roon. Nang pumasok siya sa loob ay walang tao sa sala. Maya-maya ay nakita siya ng among si Camille. Anong ginagawa mo rito? Sigaw ni Camille. Madam, kukuha lang po sana ako ng tubig. Kukuha ng tubig? Eh di ba sinabi ko kung huwag na huwag kang papasok sa mansyon? Ang mga tulad yung isa lamang hamak na hardinero ay hindi nararapat na pumasok sa ganitong kagandang mansyon. Pasensya na po madam, lalabas na po ako. Oo, lumabas ka na at huwag ka nang babalik. Si Santi ka na rin ngayon at huwag na huwag ka nang babalik dito sa mansyon. Naiintindihan mo? Talagang galit na galit si Camille. Laking gulat ni Anthony sa sinabing ito ng amo. Hindi niya alam na ganoon pala kalaking krimen ang nagawa niya. Po, huwag naman po madam. Kailangan ko po kasi ng trabahong ito. May sakit po si mama at kailangan ko po ng maintenance niya. Hindi na lang po ako papasok ulit sa mansyon. Sinampal siya ni Camille at nagulat din si Camille sa sariling aksyon. Oh my gosh! Nadumihan patuloy ang kamay ko. Kumuha kaagad ng alcohol si Camille sa nakapatong na mesa sa gilid. Doon ay hinugasan ito ang kamay gamit ang alcohol na yon. Yaya! Yaya! Pagtawag ni Camille. Nagmamadali namang dumating ang matandang kasambahay. Ano po yun madam? Ano po nangyari? Linisan niyo itong buong sala. Bilis! Utos ni Camille at nagmadali na itong naglakad papunta sa pangalawang palapag. Anthony, bakit ka naman pumasok dito sa loob ng mansyon? Hindi ba't ilang ulit na naming ibinilin sa iyo na huwag ka ditong papasok? Kahit nga si Mang Tomas, kailanman ay hindi nakatapak dito sa loob. Pasensya na po Aling Minda, nauuhaw na lang po kasi ako. Sige na, lumabas ka na Anthony at baka lalo pang manggaliti sa iyo sa galit si Madam. At lumabas na nga si Anthony. Bumalik siya sa hardin at naroroon naman si Mang Tomas. Nakaupo ito sa duyan doon. Napansin ni Mang Tomas ang lungkot sa mukha niya. Oh, Anthony, bakit? Ano nangyari? Mang Tomas, pumasok po kasi sa loob ng mansyon. Nakita po ako ni Madam at pinagalitan niyo po ako. Napabangon sa duyan si Mang Tomas dahil sa labis na gulat. Ha? Bakit ka naman pumasok doon? Diyos ko, mabuti sana. Hindi siya tumawag ng pulis.
Alam mo bang last time na may pumasok doon ay pinakulong niya? Lalo namang natakot si Anthony. Pakiramdam niya ay baka nga gawin ito sa kanya ni Camille. Hindi naman po siguro niya ako ipapakulong. Maliit lang naman na bagay po yun. Oo nga, maliit na bagay nga lang yun para sa'yo. Pero kay Madam ay malaking bagay yun. Napaka-arte kasi niyang si Madam. Allergic yan sa mga kagaya nating trabahador lang. Tingin niya, nagdadala tayo ng mga nakakahawang sakit. Mang Tomas, ano po kayang gagawin ko? Paano kaya kung humingi ako ng tawad sa kanya? Ano bang sinabi niya sa'yo? Sisisantihin na raw po ako sa trabaho. Huwag na raw po akong babalik. Mabuti naman kung ganun. Pasalamat ka dahil yun lang ang sinabi niya. Naku, noong nakaraang taon, talagang tumawag siya ng pulis at ipinakulong niya yung kawawang janitor dito. Napakasalbahan niyang si Madam. Hindi ko na po ba talaga mapapakausapan si Madam? Baka naman po mapapatawad niya po ako. Naku, sana nga Anthony. Pero wag mo na sanang tangkaing humingi ng tawa dahil lalo siyang manggagalit sa'yo. Kung ako nga sa'yo ay umalis ka na lang. Pasensya na ha. Sobrang nalungkot si Anthony sa sinabang ito ni Mang Tomas. Ang una niyang naisip ay ang kanyang ina ang umaasa sa kanya. Nang makita kasi niya ang ina noon na tinanggap ang sahod niya ay kitang-kita niya ang saya sa mukha nito. At ngayong mawawalan na siya ng trabaho ay nalulungkot siya dahil nangangamba siya na baka mabigo niya ang ina. Ang hirap pa naman pong maghanap ng trabaho. Hindi pa po ako nag-18. Sabi ni Anthony. Ganun talaga iho. Kung gusto mo ay magtinda ka na lang. Baka may pangpuhunan ka pa dyan. Sige po Mang Tomas. Aalis na po ako. Hindi na lang po ako hingi ng second chance dahil nga po baka lalo pong magalit sa akin si Madam. Mabuti pa yun na nga lang ang gawin mo iho. Good luck sa susunod na trabaho mo ha. Sa inyo rin po. Maraming salamat po sa lahat ng tulong niyo sa akin dito. At lumabas na nga ng mansyon si Anthony. Dala ang kanyang mga gamit. Ngunit paglabas niya sa mansyon ay naroroon na pala ang dalawang police car. Sumunod na lumabas sa gate si Camille. Sir, iyan, pumasok sa mansyon ko nang walang paalam. Arestuhin niyo ang lalaking yan at baka pa makatakas. Sigaw ni Camille na galit na galit. Madam, huwag naman po kayong ganyan. Sabi ni Anthony. Anong huwag akong ganito? Tumingin siya sa mga pulis. Sir, arestuhin niyo na po ang lalaking ito. Maraming beses ko na siyang sinabihan na wag siyang papasok sa loob ng mansyon. Pero pumasok pa rin siya. May balak pa yata magnakaw. Hinawakan ng isang pulis ang kamay ni Anthony at pinusasan patalikod. Sir, inaaresto po namin kayo sa kasong trespassing. May karapatan po kayo manahimik at kumuha ng abogado. Teka sir, hardinor lang po nila ako. At saka huwag niyo po ako pusasan. Hindi naman po ako tatakas. Wala po tayong magagawa. Kailangan namin nitong gawin. Sa presinto ko nila magpaliwanag iho. Sabi ng pulis na pumosas sa kanya. Madam, sumama po kayo sa amin para sa official po kayong makapag-file ng complaint sa lalaking ito. Sabi ng isa pang pulis. Okay sige, susunod ako. Dalhin niyo na yan sa presinto. At dinala nga na sa presinto si Anthony ng mga pulis at kaagad na ipinasok sa kulungan doon. Saka naman dumating si Camille at doon niya ay nag-file ng complaint. Tinanong ng mga pulis si Camille kung balak ba talaga nitong ikulong si Anthony o hindi kaya ay makipag-areglo na lamang. Ngunit nanindigan si Camille na ikukulong niya si Anthony. Samantala, hindi pa man natatapos ang pag-file ng complaint ni Camille ay nagulat siya nang makita niya ang amang si Gian na nagtungo pala roon. Papa? Ano pong ginagawa niyo rito? Tanong ni Camille. Camille, totoo bang ipapakulong mo ang bago mong hardinero? Opo Papa, matigas kasing ulo niya. Sinabi ko na nga sa kanyang huwag papasok sa mansyon pero ginawa pa rin niya. Iurong mo ang complaint sa kanya. 17 years old pa lamang siya. Hindi naman ganun kalaki ang atrasong nagawa niya. Hindi ito kailangan paabutin dito. Nagtaka naman si Camille kung bakit ganito na lang ka-concern ng kanyang ama sa binata. Bakit po parang ang laki ng concern niyo sa kanya? Dahil anak ko siya. Sabi ni Gian na labis na gumulat kay Camille. Noong una ay hindi pa ito naniniwala ngunit ipinaliwanag ng ama sa kanya ang nangyari sa nakaraan. Teka, anak niyo ang lalaking yun?
Ang ibig sabihin, niloko nyo lang si Mama? Huwag muna natin pag-usapan ng tungkol dyan. Hindi, Papa. Lalo mo lang akong binigyan ng rason para ituloy ang kaso sa lalaking yon. Galit na sabi ni Camille. Camille, napakasama talaga ng ugali mo. Hindi ko alam kung saan ka ba nagmana. Hindi masama ang ugali ko, Papa. Galit lang talaga ako sa mga katulad niyang hindi sumusunod sa utos ng tao nagpapasahod sa kanya. Paano kapag nagkasakit ako dahil sa mga dala niyang bakterya sa katawan? Huwag ka masyadong maarte. Nanggaling ka rin naman sa basurahan. Natahimik si Camille sa narinig niyang ito. Anong ibig mong sabihin, Papa? Tama ang narinig mo. Galing ka sa basurahan. Literal na napulot ka lang namin sa basurahan ng mama mo. Hindi namin sinabi ang totoo sa iyo dahil ayaw ka namin masaktan. Pero sumosobra ka na. Hindi na tama ang pangmamaliit mo sa mga trabahador mo. Bumagsak na lamang ang luha sa mga mata ni Camille. Hindi niya kinaya ang nalaman kung kaya't tumakbo siya palabas ng presinto. Sumakay siya ng kotse at tumalis. Samantala piniyansahan ni Gian si Anthony at ng araw ding yon ay nakalaya si Anthony. Maraming salamat po, sir, sa pagpiyansa niyo sa akin. Tatanawin ko po itong utang na loob habang buhay. Walang problema, iho. May dapat kang malamang importante. Ano po yun, sir? Kumuha ng maliit na larawan si Gian mula sa kanyang wallet. Ibinigay niya ito kay Anthony. Tiningnan ito ni Anthony. Litong-lito naman si Anthony na makita ang larawan. Doon kasi ay sweet na sweet si Gian at ang kanyang ina. Si mama po ito, di ba? Kilala niyo po siya? Oo. Dati ko siyang nobya noon. Nagkaroon kami ng relasyon at nagkaroon ng anak. At ikaw ang batang yun. Hindi makapaniwala si Anthony sa kanyang nalaman. Kinuha ni Gian ang paternity test result mula sa bulsa na suot niyang tuxedo at ibinigay ito kay Anthony. Ipinat-paternity test na kita. At iyan ang resulta. Positive. Ikaw ang anak ko. Tinignan ni Anthony ang paternity test at binasa. Nakita nga niya roon na positive ang resulta. Matapos basahin ay tinignan niya ang ama. Kayo po ba talaga ang tatay ko? Oo, anak. Pasensya na kung iniwan kita sa mama mo. Galit po ako sa inyo, Papa. Masama ang loob na sabi ni Anthony. Naiintindihan ko, anak. Ano bang dapat kong gawin para mapatawad mo ko? Galit lang po ako, Papa, pero matagal ko na po kayong pinatawad. Emosyonal na sabi ni Anthony. Niyakap siya ng ama. Anak, pagmula ngayon, magpapakaama na ako sa iyo. Gagawin ko lahat para makabawi sa iyo. Pag-aaralin kita hanggang sa makapagtapos ka sa college. Salamat po, Papa. Malaking tulong po yun sa akin. Hindi na rin napigilan pa ni Anthony ang sarili at niyakap na rin niya ang ama. Nang araw ding iyon ay dinala ni Anthony si Gian sa kanyang ina sa bahay at ipinaliwanag dito ang lahat. Sinabi ni Gian na magmula ngayon ay tutustusan na nito ang lahat ng mga gastusin nito sa bahay. Hindi naman daw kailangang umalis ni Anthony sa bahay ng kinalakihang ina. Pwede pa rin tumira si Anthony sa bahay ng ina-inahan habang si Gian naman ang nagpo-provide sa kanila ng lahat ng mga kailangan nila. Naging masaya naman si Fiona dahil sa wakas ay natagpuan na rin ni Anthony ang totoo nitong ama at hindi na nito kailangang mahirapan sa buhay. Natuwa rin siya dahil hindi nito kailangang mawalay mula sa anak-anakan. Nang sumunod na araw ay naglakas loob si Gian na ipakilala si Anthony sa buong niyang pamilya. Hindi natuwa ang kanyang buong pamilya sa isiniwalat niyang ito, ngunit ano pa ba ang magagawa nila gayong matagal na itong nangyari? Sa huli ay hindi naman kailangan ni Gian na matanggap ng pamilya niya si Anthony. Ang gusto lamang niya ay malaman ng mga ito ang katotohanan. Samantala,
Magmula nga noon ay naging maganda na ang buhay ni Anthony dahil palagi siyang binibigyan ng 50,000 piso ng kanyang ama kada buwan. Ginamit niya ang perang ito sa bills nila sa bahay at ang ilan pa roon ay binigay niya sa ina-inahan upang makapagpatayo rin sila ng maliit na negosyo sa harap ng kanilang bahay. Ipinatingin din niya sa doktor ang ina upang alamin kung malala ba ang kalusugan nito. Sa awa ng Panginoon ay hindi naman ito ganoong kalala at pwede pa itong gamutin. Nagpatuloy rin sa pag-aaral si Anthony. Inenroll siya ni Gian sa isang napakayamang universidad. Mabuti na lamang at honor student siya at matalino. Hindi siya nahirapan na pumasa sa entrance exam ng universidad na yon. Nagpatuloy ang taon at pinagbuti ni Anthony ang pag-aaral upang patunayan sa lahat na kaya rin niyang umasenso sa buhay. Matapos ang 6 na taon ay nakapagtapos siya ng pag-aaral. Ang dating nang mamaliit sa kanya na si Camille ay hindi na nandidiri sa kanya. Kung minsan ay nagkikita pa sila sa bahay ng kanilang ama. Naging ambol na si Camille matapos itong malaman na isa lamang pala siyang ampon. At dito na nga po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Ano ang nakuha niyong aral sa kwentong ito? Ilagay niyo naman sa comment section upang aking malaman at aking mapusuan. At yun lamang po, sa mga bago pa lamang ay mag-subscribe na kayo. I-hit na rin po ang notification bell nang sa ganoon ay palagi kayong ma-update sa mga bago nating upload. Yun lamang po at muli ito ang Dagit TV. Nagpapaalam. Peace out.